Isang motorista ang nag-viral sa tatlong magkakahiwalay na road rage sa Quezon City. Inulan siya ng batikos online at binasadan pang mangboy ng Fairview. Pinagpapaliwanag siya ng LTO para sa mga reklamo sa kanya. Sa isang panayam sa kanyang ina, napag-alaman na merong bipolar disorder at dumadaan sa depresyon ang viral road rage driver. Panoorin po natin. Sa social media, binansagan siyang mangboy ng Fairview ng mga netizen. Why would you ask me if I have regrets for that? Alam mo, whatever I did, I already did. You judge me based on the earth's or this world's judgment, but He will judge you by His standards. Kumpas tayo sa limit na yun, nasobrahan na tayo, then we go crazy or we go amok. We go, nagwawating tayo. Na ay medical certificate na may petsang January 6 kung saan nakasaad na na-diagnose na may bipolar affective disorder ang lalaki. Ang ikalawang dokumento ay ang prescription na ibinigay sa kanya ng doktor. Apelan niya sa mga nakaaway na motorista ng anak. Intindihin na lang ito. Away sila oh. Nakalbo na naman oh. May hawak oh. Natatawag na ng LTO ang lalaking paulit-ulit nag-viral dahil sa magkakahiwalay na insidente ng road rage. Ng lalaki, wala siyang pinagsisisihan. Ano nga? Sabihin mo. Baka kaya, inano ka ba namin? Kinit-kit ka ba? Umiiwas na nga ako eh. Mabilis yung takbo ko. Pinipili mo? Wala nga. Noong nakaraang taon, naghain ng resolusyon si Senador Idol Raffy Tulfo at Senate President Juan Miguel Zubiri para imbestigahan ang talamak na insidente ng road rage incidents sa bansa. Inihain ng dalawa ang Senate Resolution number 769 matapos nag-viral sa social media ang isang ex-cop na nanakit at binunutan pa ng baril ang isang siklista sa Quezon City noong Agosto 27. Ayon kay Tulfo at Zubiri, ang Land Transportation Office at iba pang kinaukulang otoridad ay inaatasan na magpatupad ng mas mahigpit na regulasyon at parusa na may kinalaman sa mga insidente ng road rage. Binigyan diin nila na ang LTO at ang mga kinaukulang ahensya ay dapat magtulungan upang magtatag ng isang komprehensibong sistema para mamonitor ang mga individual na sangkot sa insidente ng road rage. Ang mga nasabing individual ay dapat pagbawalan na kumuha o mag-renew ng kanilang mga lisensya sa pagmamaneho. Inikayat din ng dalawang senador ang mga ahensyang nagpapatupad ng batas na makipagtulungan sa mga mental health professionals upang magbigay ng counseling at anger management interventions para sa mga individual na guilty sa road rage offenses. Ito ay para na rin maiwasan ang ganitong mga insidente sa hinaharap. Kumpas tayo sa limit na yun, nasobrahan na tayo, then we go crazy or we go amok. We go, nagwawating tayo. Imagine kung yun nga, sobrang bilis kong tumakbo tapos bigla mo akong ikakat na ganun, di ba? Eh paano kung tinamaan ka? Sisisi mo pa ako. Hindi naman ako magwawating ng ganun ng walang dahilan eh. Yan ang sagot ng motoristang si Jesse Birtudaso sa mga nakagitgitan niya sa kalsada sa Quezon City. Eksklusibo siyang umarap sa News 5 para depensahan ng sarili sa tatlong viral video ng road rage na kinasangkutan niya. Una na riyan ang insidenteng ito sa Fairview noong Disyembre kung saan hinarang niya ang isang passenger van at inaway ang driver nito. Away sila oh. Nakalbo na naman oh. May hawak oh. Nasundan niya noong January 4. Bigla siyang huminto at hinarang ang isang truck na nakagitgitan niya sa Fairview. Ano problema mo, boss? Ano nga? Sabihin mo. Baka kaya, inano ka ba namin? Kinit-kit ka ba? Umiiwas na nga ako eh. At ang pinakahuli nitong January 12 sa Fairview din. Mabilis yung takbo ko. Pinipili mo? Wala nga. Kinomprontan niya ang driver ng isang kotse. Kumuha pa siya ng pamalo at pinasiwas-iwas. Pasensya na. Pasensya na ka ako. Kung nakamali ako, wala. Ang layo-layo naman, Brad. Sumagot ka muna. Ang layo-layo. Mabilis yung takbo ko, mabilis. Pasensya ka na. Ayon kay Birtudaso, ang mga viral video na yan, kakagawa ng mga walang disiplinang driver na nakaalitan niya. Wala naman daw siyang intensyong manakit. Ang hawak ng pamalo, pang-demensia lang daw. Minsan na raw ba siya tinugtog sa alsada.
I was mugged. Binugbog ako sa C5 ng 6 or 7 people na halos gusto akong patayin. Dahil meron lang sila. Dahil may nakakaway din ako na sa kalsada na ganun. Pero buhay pa ako. Nahilan na rin daw ng car dealer ang kanyang kotse matapos na hindi mabayaran dahil nawalan siya ng trabaho noong Nobyembre. Nagsanga-sanga na raw ang personal niyang problema kaya naging maintin ang ulo niya sa mga motorista. Pero wala raw siyang pinagsisisihan sa nangyari. Meron ka bang regret na nagawa mo yun? No. No regret. Why would you ask me if I have regrets for that? Alam mo, whatever I did, I already did. You judge me based on the earth's or this world's judgment, but He will judge you by His standards. Sa social media, binansagan siyang mangboy ng purview ng mga netizen. Babalikan mo ba yung mga nagpost sa social media? Kasi I don't. Hindi. Bahala sila sa buhay nila kasi bakit? Sinusunog na sila sa impyerno, dito pa lang. Kasi sino bang kasama ko? Siya lang kasama ko. I don't care. Kasi, I mean, kahit anong gawin ko, people will criticize you eh. May it be good or bad. Am I right? Or am I right?